it's me, Rina Ramos, and welcome to my vlog where I will talk about myself, my life, and the rest. And of course, hindi mawawala dito yung mga perspectives natin pagdating sa mga bagay-bagay. And as part of my goal that I don't want to miss any moment from this year, right at this moment, ang isi-share ko po sa inyo ay isa sa mga pinakamagandang nangyari sa bungad ng taon. So, isa dito yung may nareceive akong message from my father na sabi niya, "Good morning ate, first Sunday, simba muna si Papa." And hindi yun simpleng message sa akin. Okay? That is a meaningful message for me. Kasi kung alam nyo lang yung background ng family ko, hindi naging madali yun para sa akin. Sabi ko nga, Lord, alam kong may gagawin kang himala sa buhay ko. Alam kong gagamitin mo yung buhay ko para sa mga taong mahal ko at yung mga mahal ko, yung family ko, gagawin mo silang patunay kung gaano ka gumagawa sa buhay naming mga tao. And ayun nga, yung message na yon ay isa yun sa answered prayer. Well, si Papa matagal na po siyang nananampalataya. Parang since 2021, 23, parang ganun. Basta nagkaroon siya ng encounter na last 2025. It was April, kaya hindi ko yun makakalimutan. That was also the best birthday gift na meron ako. So, basta it's another story. So, ngayon, as part of my goal nga na ayokong ma-miss yung moment, alam nyo, sobrang saya ko. Para bang yung araw na to, it's all about holding on to what you've been praying for. Kasi even yung testimony guys kanina ng isang kapatid, ganun na ganun. And sabi niya nga parang yun nahirapan din siyang mga hikayat. It's reality kung nag-iisa kang mananampalataya na ang hirap mahikayat yung buong sambahayan pagdating sa pananampalataya. And actually, sabi ko nga 2025 pa, pero yung bungad talaga na ganun, yung parang imi-message ka ng papa mo na sisimba siya. Grabe. Yun. And, isa pa, si Atche. Si Atche, nag-start na rin siya actually. Last year, hindi, 2024 pa siya naging active actually. Sabay kami halos niyan kasi magkasama kami niyan. Magkalapit lang kasi halos yung workplace namin. So, kumbaga, every Sunday, nagkikita talaga kami. And most of the times, sumisimba lang kami. Yun lang talaga yung pinakanggala namin. And yun yung nangyari. Kumbaga, si Atche naman sabi niya sa akin, "Good morning, Atche," sabi niya. Tapos, syempre, hindi ko naman na-expect yun. Pero kumbaga, pag nag-message kasi kami sa isa't isa, yung alam lang namin na may gala kami, may pupuntahan kami, o kaya may kailangan lang kami sa isa't isa pag ganon. So, yung kanina, sabi ko lang din, "Good morning, Atche," tapos pupunta ka. Kasi I remember I invited her before. So, tapos tinanong niya ko anong time, ganun. Tapos, hindi pa ako makapag-chat. Medyo tamad talaga ako mag-reply, guys, mag-chat. So, tinawagan ko siya and good thing kasi sinagot niya din. And, ayun nga, sinabi niya lang, so, tignan daw niya kung makakapunta siya. So, kumbaga parang hindi ako nag-expect. Pero nagulat na lang ako later on, nasan ka na? 'Di ba? Tapos, sabi ko, malapit na ako sa church. Tapos, lumabas na ako kasi nga antayin ko na lang siya. Hindi ko man lang namalayan. Malilimutan niya yung kung nasang floor kami, yung church. Pero, ayun nga, iniwan ko yung cellphone. Sabi ko, wala pa siya. Pero, sabi niya, naligaw-ligaw daw siya. Extra story lang yun. Pero, isa doon, kumbaga parang, yung first Sunday ng 2026, sobrang na-amaze ako kasi parang, it's the best moment na masasabi ko, ang ganda ng start ng 2026 na, kumbaga, parang, nandyan yung fruit. Basta ang pinakang message ng Sunday na to ay, keep holding on to what you've been praying for. Matatagalan man yan, sasagutin niya ng Panginoon. If it's really meant for you, magiging sayo yan, masasagot yan ng Panginoon. Ayun, basta keep holding on to what you've been praying for. I believe na may gagawin ng Panginoon sa buhay ko, guys. Ang hirap maging panganay, guys.
Especially kung galing ka sa family na kumbaga hindi na talaga kayo buo as family, broken family. Pero hindi ako nagkaroon ng hate sa Panginoon. May mga natanong ako sa kanya, why do I have to experience this? Bakit po ako? Wala naman akong ibang ginawa kundi maging mabuting anak, kapatid, ganun. Ganun yung mga sinasabi ko before. So, basta, yun lang yung message. Huwag nating tigilan yung mga panalangin natin or don't let it go. Kung ano pa man yung pinagpipray mo, maaring matagal mo nang pinagpipray yan. But walang masama kung ibababad mo yun sa panalangin. May gagawin ng Panginoon dyan. And you can see beauty in waiting then. Like, habang hindi nasasagot yung mga panalangin na yan, marami kang mai-encounter na magpapatunay sa'yo na gumagawa ang Panginoon. Maraming sitwasyon sa life ko na kung hindi dahil dito, wala akong may encounter na ganitong tao. Hindi ko may experience kung ano yung love, care sa ibang tao, ganun. So, ayun, thankful talaga ako na hindi ako binitawan din ng Panginoon. Kahit ilang beses na talaga akong nagkamali, kahit ilang beses na talaga ako na feeling ko, gusto ko na lang mag-give up. Hindi ako binitawan ng Panginoon. Sabi nga sa preaching kanina, one by one, step by step, God is changing your life. And isa pa doon, sabi niya, God is building you up. Kumbaga, hindi ka titigilan ng Panginoon, i-grow ka niya. Tapos, totoo yon na darating ka sa time na parang gusto mo nang bumitaw or bitawan yung faith mo. But then, there will be times na parang may isip mo na, bakit ganun? Gusto kong bumitaw, but I keep going to church. 'Di ba? Parang ganun. Pero yun nga, sabi sa preaching kanina, ilang beses ka mang bumitaw, yung plano ng Panginoon sa'yo, di ka niyan bibitawan. And that's so amazing. So, ayun, thank you guys. So, just keep going. You're amazing. So, whatever it is, I'm here. And everyone here watching me, I know that you're also into something and you are growing, you are progressing. So, let's go and go together. That's all for this video. Thank you for watching this. Bye! Keep going.